Gusto ng kumalas o humiwalay nitong si Patricia sa boyfriend niya na si Carl. Ang problema raw kasi nitong si Patricia ay yung pagiging mamas boy ng kanyang boyfriend. Ang depensa naman nitong si Carl, hindi naman ako mamas boy. Nire-respeto niya lang raw ang kanyang magulang dahil humihingi lang naman daw ito ng payo at paggabay. Aminado naman din itong si Patricia na hindi pala siya lumaki sa pamilya na sobrang close katulad nitong si Carl sa pamilya niya. Kaya naman kausapin na nga po natin mula sa Bulacan sila parehas. Unahin na natin si Patricia. Magandang tanghali sa iyo, Patricia. Hello po. Patricia, kumusta ba ang tanghali dyan sa inyo sa Bulacan? Mainit ba? Sobra? Opo, mainit po. Pero yung ulo mo, mainit din ba? O may tubig ka namang katabi Opo. dyan? Mainit ang ulo ni Patricia. Ayan, pero kasi sabi mo rito, no, mamas boy itong kasinta mo. Paano mo nasabi na mamas boy siya? Papaano nga kung totoo naman din yung sinasabi niya na binibigyan niya lang ng galang at humihingi siya ng payo, ng paggabay mula sa mommy niya, lalong-lalo na. Patricia? Hello? Pat? Patricia? Patricia? Hindi na yata ako marinig ni Patricia. O sige, ayusin po natin yung linya. O kaya Patricia, nandito na rin ba sa linya si Carl? Okay, si Carl. Magandang tanghali sa iyo, Carl. Hello po, magandang tanghali po. Ayun. Inaayos lang natin yung linya ni Patricia. So medyo tumitindi na ba itong awayan ninyo ni Patricia? Medyo po eh. No, gano'n na kayo katagal na mag-on, Carl? Bali 2 years po. Matagal-tagal na rin. Oo, ang sabi kasi nitong si Patricia, mamas boy ka raw. Papayag ka bang mamas boy ka? Para sa akin po kasi hindi po kasi ganun. Po, Carl? pinalaki po kasi kami ng... Hello po. Okay, yan. Mas maganda yung linya mo. Okay. Hello po. Mm-mm. Para sa akin po, hindi po kasi ganun para sa akin. Kasi ako po, pinalaki po kasi kami na family-oriented po. Kumbaga, open po kami sa lahat, lalo na po sa mga problema. Bali, open po kami sa parents namin. Oo. Itong binibintang sa'yo ng girlfriend mo for 2 years na si Patricia na mamas boy ka raw, mas malapit ka sa nanay. Andyan pa naman ba ang tatay mo? Opo. Yun. So parehas, sa parehong magulang, malapit ka. At Opo. meron ka ba mga kapatid, Carl? Meron po. Mm-mm. Isa lang po. Dalawa lang kayo. Oo. So Bali ako po yung bunso. si Bunso. Pero alam mo, tayo mga Bunso na akusahan tayo talaga ng ganyan, ha? Na mamas boy daw tayo, ganyan. Pero between you and your sibling, yung kapatid mo, talaga bang mas malapit ka o parehas lang naman kayo? Pares lang din po kami. Parehas lang. Talagang open lang kayo sa isa't isa. Okay. Pero kasi inamin naman din ni Patricia na hindi siya lumaki as close sa kanyang ibang family members na katulad mo. Ano ba yung mga nagiging problema ninyo lagi ni Patricia? Ano yung mga nirereklamo niya, Carl? Yung mga simple bagay lang din po minsan eh. Kasi minsan po yung date to pag-update sa kanya. Pag-update? Ganun po. Kung nasan ka Opo. o anong ginagawa mo? Opo. Pero alam niya naman po kung Oh. okay, working student po ako. Working student. O pagkatapos, Opo. ano pa? Minsan hindi na po nakakapag-update. Siyempre po, pagod po ako. Oo. Carl, medyo parang biglang nagfe-fade away yung mo, yung Ano po? yan. Gumagalaw ba yung phone? Kasi maganda yung umpisa Ay. tapos pagka dumadami na yung Opo, sinasabi mo, lumalayo na ulit eh. Ayan. Sige. Paano ulit? Working student ka? Nagtatampo Opo, si Patricia kapag ka hindi ka Opo. nakakapag-update, tapos sa pagod mo, ano yung sinasabi mo? Dahil sa pagod mo, ano? Minsan di po ako nakapag-update dahil minsan
Dahil sa pagod ko po, hindi na po minsan nalilimutan ko rin po, nakakatulog po pag sa break time ko po, ganun. So bukod dyan sa mga bagay na yan na pinagtatampuhan naman talaga yan ng mga magjojowa, ano? Pero papaano naman nasabi kaya nitong sa pagkakaalam mo, Carl, papaano nasabi ni Patricia na ikaw ay mama's boy? Siguro po yung mga pinag-aaway namin kasi sinishare ko po sa parents ko kasi since first girlfriend po kasi siya. Bali, wala po akong ibang paghinga ng opinion po. Mhm. Family-oriented naman po ako. So, Oo. wala po ibang pag-share kundi yung parents. Oo. Pero kapag ka ikaw naman ay nagkikwento, nagtatanong sa nanay mo kung ano bang gagawin ko, papaano ko po ba i-handle, nagtatampo na naman itong girlfriend kung si Patricia, Nay. Ganun ba? Kapag ka ganun ba, hindi naman nakikialam si nanay at dumidirekta ng pakikipag-usap kay Patricia? Hindi naman po. Bali, nag-a-advise lang po siya sa akin na Sa'yo lang. Oo. Sa'yo lang bilang anak, pero bahala kayo mag-usap. Okay? Nasa linya na ulit natin si Patricia, and I'm sure narinig naman ni Patricia yung mga kwentuhan natin, Carl. Patricia, narinig mo ba yon yung mga sinabi ni Carl? Yun lang ba yon o meron ka pang idadagdag pa? May mga hindi nabanggit si Carl na ikinasasama ng loob mo? Meron po. Ano yun? Sige, sabihin na natin. Patricia, ito na ang pagkakataon mo. Sabi kasi pagka nagtatampo, yun, so hindi mo na-appreciate kapag ka nagtatanong lang siya sa nanay niya, napapayuhan siya. Bukod dun sa mga yun, ano pa kaya? Yung gusto mong malaman nitong si Carl. Patricia? Patricia? Parang electric fan yung naririnig ko yan. Mukhang mainit talaga yung panahon doon. Pero sabi ni Patricia, medyo hindi lang po panahon na mainit. Nung tinanong ko, mainit din ba ulo mo ngayon? Medyo daw. Oo daw pala, hindi medyo. Mainit talaga. Patricia, ano na nangyari? Ayan, pero ito, basa lang tayo ng ilan sa mga komento ng mga nakikinig nga po sa atin, nasan pa to? Ayan, si Gail Enriquez, sabi niya, hindi naman din kasi dapat lahat ng mga awayan ay sabihin sa mga magulang. Dapat kayong dalawa ang mag-usap. Learn to grow up. Sabi naman nitong si Marites Intia, personally mahirap, hindi pala, para doon pala yan sa love question natin. Yun yung sagot niya. Ayan, and I agree, dito kay Gail, meron talaga mga pag-uusap na mas maganda, direkta mo ng kausapin. Saan ba sa tingin mo may diferensya? Hindi yun inihingi mo pa ng payo. Hindi ka rin ba makapag-isip ng sarili mo? After all, it's your relationship with your girlfriend or with your boyfriend. Patricia, sana maayos na to ha, Patricia. Po. Ano pa yung hindi nababanggit nitong si Carl na ipinagtatampo mo sa kanya? Nawawalan po kasi ng privacy yung relasyon namin. Okay, sige. Maging tayo, sa papaanong paraan. Yung mga simpleng mong tampo, kumbaga lahat ay sinasabi at inihingi ng payo doon sa mami niya? Patricia? Talagang lang, pang 3 seconds, 5 seconds lang yung linya yata itong si Patricia. Ano ba nangyayari dyan? Pero, hello, Pat? Po. Ayan. Sige, tuloy-tuloy na muna natin yung pag-uusap, Patricia. Kaya naman? Opo. Yan. Nawawalan na ng privacy yung pag-uusap ninyo. Yung dapat na pinag-uusapan ninyo, nalalaman ng magulang niya. Tinanong ko kanina si Carl, kinakausap ka ba ng direkta ng mami niya tungkol sa mga problema ninyo o hindi naman? Opo, kinakausap po. Nakakausap ka. Kasi ang alam ni Carl, hindi ka naman nakakausap.
Okay? So, hindi mo na-appreciate palagi yun. Tama? Nahihiya ka rin. Opo. Tama ba, Patricia? Oo nga naman, Opo. kasi kumbaga nagtampo ako sa'yo, ang sagot lang naman, lambingin mo ako or i-update mo naman ako pero nakasumbong na agad sa nanay mo. Tama ba? Opo. Oh, iyon. Pero ang datingan naman ba sa'yo nitong siya nanay ay merong lambing, merong respeto sa pagpapayo o na parang nauutusan ka na ganito dapat, ganyan, ganyan. O medyo ang datingan ni parang atribida ba o hindi naman? Nakakahiya po kasi yung ganun eh. Oo, na ultimo, yun nga, no? Minsan naman yung mga pagtatampo mo, no matter how petty, gusto mo lang naman na lambingin ka. Tama ba yon, Patricia? Opo. Oh, yun lang naman pala. Carl, nandiyan ka sa kabilang linya. Ikaw talaga, sabi mo Opo. kanina, hindi naman dumidirekta si mami mo para kausapin itong si Patricia. Ikaw ba, bago mo kausapin si nanay, kinausap mo na rin si Patricia? Hindi po. Oo. Kasi po, pag nagtatampo, talagang hindi ko rin po siya tanggap. Dali, no? Yun po yung nagiging problema po. At saka alam mo, ang tingin ko, problema yung dalawa. Kung ganito kayo mag-usap sa phone, ikaw biglang parang mawawala yung yung linya, tapos si Patricia, hindi ka maririnig. Talagang problema nga rin yan. Ganito rin ba talaga? Alam nyo, bukod sa baguhin nyo ang mga ugali ninyo, baguhin yung mga, cellphone ninyo. Ha? Ganyan din kayo pagka nag-uusap kayong dalawa, Patricia and Carl? Hindi po. Hindi naman. Kasi pwedeng dahilan din yan. Ano ba sinasabi mo? I love you nga eh. Tapos hindi maririnig. Nakakabitin yun. Nakakainis yun. I love you-han na nga lang eh. Hindi pa narinig dun sa kabilang linya. Well, anyway, Carl, ayun, sabi mo, hindi mo nga nakakausap pa si Patricia pero nakahingi ka na agad ng payo kaya nanay. Alam mo naman na Opo. merong mga problema. Sabi mo nga, working student ka na, smart enough ka na para maisip na kailangan mo magtrabaho at mag-aral at the same time para sa mas magandang kinabukasan mo. Of course, kahit ako, ina-expect ko sa'yo na maganda rin yung decision making mo bago mo naman sabihin kay nanay o kay tatay, kausapin mo na muna ang diferensya mo na kay girlfriend eh. Ang nagtatampo iyon. Huwag mo nang padaanin kay nanay muna. Ano mo na siya. Anong tawag mo dyan? Arbor mo na yun. Kaya mo na yan. Hindi mo ba kayang kausapin direkta si Patricia? Kinakausap ko naman po siya. Kaso, minsan po mahirap po talaga siyang tuyuin po. Kasi hindi niya ako pinapansin. Ganyan. Tapos, siyempre, wala po akong kundi kausapin ko muna yung parents kung ano po ang dapat gawin. Pagkatapos ng pag-uusap nyong yun, si nanay, kakausapin si Patricia. Ganon. Para... Hindi ko alam na hindi mo alam yun. nakakarating po pala. Honestly, hindi mo alam yun? Opo. At hindi rin sinasabi sa'yo ni Patricia? Opo, hindi. Kasi nga po, hindi po kami nakapag-usap. Lalo pag nagtatanong po siya. Oo, kumbaga may backer ka pala. Kaya pala napapatawad ka ni Patricia. Nahihilot na ni nanay. Tama ba yon, Patricia? Nandiyan ka sa kabilang linya. Tama ba yon? Hindi rin alam nga talaga ni Carl na alam mo na kumbaga parang inihihingi na agad ng tulong ni Carl sa nanay niya. Yung mga konting diferensya sa relasyon ninyo. Patricia? Ano po ulit? Oo. Anong ulam nyo? Hindi. Patricia, ganito. Hindi alam nitong si Carl, sabi niya, na ikaw ay nakakausap pala ng nanay niya. Tama? At hindi mo rin naman sinasabi sa kanya. Yun. Opo. At medyo mahirap ka raw suyuin. Pero kapag kinausap ka na ni nanay, nagiging madali na. Kumbaga may hilot na, may backer na eh. Tama ba yon, Patricia?
Patricia? Iyon. O sige. O alam nyo sa pagkakataon pong ito, no, sa mga kapatid natin, maganda na meron nga tayong makausap din. O para dito sa mga batang ito. Nagmamahala naman sila. Si Patricia at si Carl, nauunawaan po natin yan, ano? Oo, totoo naman. O nga lang, may mga bagay-bagay na kailangan mas malinawan din tayo. Ano ba yung kailangan natin baguhin sa mga ugali natin, o lalo na sa mga magkakasintahan. Ganyan. Tama nga ba? Of course. Ako, may personal opinion din ako. Sa tama rin na merong, total, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang naman kayo. Binubuo nyo pa lang at lalong kinikilala nyo yung isa't isa. Pero alam nyo, kanina pa may nanonood at nakikinig po sa atin na President and CEO ng Catholic Media Network, si Father Francis Lucas. Para magbigay din ng kanyang maipapayo dito kay Carl at kay Patricia. Na yung maliit na tampuhan nila na isusumbong pa kay nanay. Ang akala naman nung si Carl, ano lang na simpleng humihingi lang siya ng paggabay, yun pala. Ay si nanay pala napapadiretso na rin kay Patricia. Kaya medyo nalalangisan napapabilis. May backer yung paghingi niya ng tawad. Father Francis, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa inyo at sa ating mga dalawang magsing-irog. Iyon, magsing-irog. Napakagandang mapakinggan. Father, narinig ninyo, medyo nahihirapan lang tayo sa linya nitong si Patricia kanina, no, at nitong si Carl. Sa tingin po ninyo, paano pa mag-i-improve ang kanilang 2-year relationship? Meron po ba dapat baguhin si Carl sa pagiging close niya sa kanyang pamilya? O si Patricia, kailangan niya nalang tanggapin ba yung bagay na ganoon? Ang 2 years, hindi yan sandali. Matagal na panahon yan. Kaya ang masasabi ko sa kanilang dalawa ay ilang tanong. Una, do you think that your love for each other is worth it? Binibigyan mo ba ng pahalaga yung pagmamahalan nyo? Despite or in spite of si nanay o si tatay, yun munang i-gauge ninyo ay yung pagmamahal nyo. Naging masaya ba kayo? Kasi itong mga sinasabi niya ni Patricia ito ay sagka, obstruction to their love. So yun ang unang tanongin nila. Kasi sayang naman kung mag-break up lang. Unless may iba pang dahilan, hindi lang si nanay. Pangalawa, ito, klaro to kahit sa mag-asawa, madalas kong sabihin, we are all entitled to our own little secrets. Hindi naman lahat mag-agree dun Kasi individual persons tayo. May mga bagay na hindi ka pwedeng sabihin. Iyong-iyo lang yon. No? Yung pangatlo, yung dependency on your parents or your mother. Kung naging yun na ang culture mo, mahirap mo basta tanggalin. Pero pwedeng pag-usapan dahil nga sa kahalagahan ng pagmamahalan. Kasi nga, pag kayo'y kinasal, if ever, sinasabi din sa Bible na iiwanan ninyo ang inyong mga magulang at lahat para magsama kayong dalawa. So tama yun na kayo ang priority ninyo sa isa't isa. Yung mami kasi ngayon ay parang siyang nagiging counselor. Maaring okay yun kay Jason. Pero Carl po, maaring kay Carl. Sino nga? Si Carl po, Father. Ikaw nga pala si Jason. Si Carl. Sorry. Maaring sa kanya okay yun. Pero kung hindi yun accepted ni Patricia, wala tayong magagawa. Kasi yung counselor, yung tagapamagitan, dapat pareho kayong pabor doon. No? Lalo, wala namang na-mention sa inyong pag-uusap na may kinakampihan si Mami. Ang nasabi lang ni Patricia, may mga bagay na dapat tayong dalawa lang, Carl, ang
magsosolve nun. Kaya nga, if you think that your 2-year love affair is worth it and you're planning to pursue it, ibig sabihin nun ay you can do a lot para ipagpatuloy yun. Marami kayong magiging sacrifices. Ang tuwan-tuwa lang ako, magandang nangyayari na ito ngayon na maunawaan nyo at maipahayag ano ang kaya mo i-give up at ibigay sa minamahal mo at anong hindi. Kasi before marriage, ganun din yun eh, ang mahalaga doon. So yan muna ang masasabi ko unless may mga tanong. Yan. O, kita nyo yun. Napakalinaw ng mga sinabi ni Father Francis. Carl, nandyan ka sa kabilang linya. Narinig mo ba yon? Opo. O, tama. O, tama naman. O, itong pinupunto raw ni Patricia. Meron ka bang gustong tanungin kay Father? Carl? Wala naman. Wala naman po. Takot ka kay Father. Si Patricia, nasa kabilang linya ba? Maayos pa rin ba yung linya ni Patricia? Patricia? Po? Ayan. Sabi nga ni Father kanina, tama naman yung ipinupunto mo na meron talaga mga bagay na tayong dalawa lang ang nag-uusap. Wag mo nang ipaalam. So, kahit papaano, nakakuha ka ng kakampi para kay Father. So, sa pagkakataong ito, habang hindi pa natin binibitiwan si Father, ano ba ang gusto mong sabihin kay Carl? Sige nga, may gusto ka bang sabihin kay Carl at makikinig kami ni Father. Okay, go ahead, Patricia. Sana po next time, kung may problema man po kami, dapat sa aming dalawa na lang po yun. Hindi na po siya laging naka-open sa mama niya. Yan. Carl, ikaw, ano naman ang gusto mong sabihin kay Patricia? Pwede bang may adjust yun? O yung lilimitahan lang, yung pwedeng i-share at ihingi naman ng opinion o payo mula kay nanay kesa dun sa mga bagay na pwedeng kayo na talaga ang tumapos ni Patricia. Kung kailangan mo manuyo, manuyo ka. Medyo ang hirap po niyang suyuin. Aba, konting effort pa. Kailangan yan may konting tiyaga pa, di ba, Father? Carl, anong gusto mo sabihin kay Patricia? Ganun, susubukan ko po na limitahan po yung mga pag-share ng problema sa parents. Alam mo, malinaw na malinaw yung sinabi ni Father Francis kanina, na dapat kung merong mamamagitan sa inyong mga hindi pagkakaunawaan nitong si Patricia, alam mo, kailangan talaga natin ng tulong, pero doon lang sa mga pagkakataon na kailangan na talaga. Hindi naman lahat na lang. Tama po ba? Ganun yung punto natin, Father Kasi kailangan meron tayong sort of independence. At meron din tayong anong tawag mo rito, may respeto rin tayo doon sa ating partner. Hindi naman pwedeng laging gamit ng baker. Nung mas malakas na puwersa agad. Ganun yan. Nakakapagtampo nga rin naman yan. Okay, Carl? Hello po. Itutuloy nyo pa raw ba? May tinatanong si Father kanina, itutuloy nyo pa raw ba yung 2-year relationship ninyo? Tuloy pa rin? Para sa akin po, tuloy pa rin po. Tuloy na tuloy, pero may mga bagay na kailangang pigilan. Patricia, agree ka ba doon? Opo. Yun. Agree naman. Tuloy na. Basta iwasan niya lang po yung kada may problema kami, lagi siyang nakasumbong sa kanyang magulang. Kasi po, respeto na rin din po sa akin. Yun. Malinaw na malinaw yan. Gusto mo ba magpasalamat kay Father, Patricia, and Carl? At hihingan din natin ng final message naman din si Father, okay? May gusto kayong sabihin kay Father Lucas? Hello, Father. Maraming salamat sa advice. Dahil sa advice niya. Patricia? Yun. Alam nyo, nagka-problema talaga sa linya nitong si Patricia. Pero ito na lamang ang final message ni Father Francis. Ano po bang, sana sa susunod din yung pag-uusap, Father,
kasal ang ano no, ang inilalapit na Sana. nitong si Patricia at si Carl at naayos na nila yung mga ano nila hindi pagkakaunawaan ngayon. Father, ano pong maipapayo nyo dito sa ating dalawang lovebirds? Ang masasabi ko lang, kung gusto nila ipagpatuloy yan, congratulations, kasi bihira ang tunay na pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa isang ugnayan ng pagmamahal. Huwag sayangin. Kung pwedeng ayusin, ayusin. Lalo ngayon pa lang na hindi pa sila tumatayo, sinasabi nating kasalan. Pangalawa, talagang both parties ay kailangang mag-sacrifice dahil ang pagmamahal, give and take. May binibigay ka talaga kahit hindi mo type, hindi mo gusto dahil nasasaktan ka rin at sa pagbabago. Walang magagawa kasi you have to give to the other. Pati yung isa rin kaya magbigay din sa'yo. At ang mahalaga diyang pangatlo, huwag nyo rin kalimutan tumawag sa Panginoon Diyos. Kasi minsan, marami tayong nagugulmihan na sa buhay natin kasi hindi natin kasama ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag mo kalimutan ipagdasal ang isa't isa. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Father Francis Lucas, ang president ng Catholic Media Network. Magiging busy po kayo itong buong Semana Santa, Father, ano? Yes. Opo. Ayan, meron po ba tayong reminder para sa atin ng mga church goers ngayon? Oo, syempre, ang daming mga aktibidades, mga tradisyon na may mga processions, may mga bisita iglesia. Ano po ba ang reminder naman natin para sa ating mga church goers, Father? Bigyan natin ng panahon ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay natin sa ating mga ginagawa nagawa at ginagawa nung nakaraang taon. At humingi tayo ng tawad sa mga pagkakamali. Kasi marami sa ating pagkakamali nakakasakit ng kapwa natin. Yun ang tinatawag na sin o kasalanan. At yung huli, kung tayo mananahimik, isama rin nating ipanalangin yung mga taong kinalimutan na ang Diyos. At higit sa lahat, ibalik natin sa ating puso at kaisipan ang kahulugan ng sacred, sagrado, kagaya ng respeto sa isa't isa, kagaya ng pagkilala sa ating dignidad, sa ating dignity. Kasi mahalaga yun ngayon sa panahong ito. At higit sa lahat, sa pagkatao ng kapwa-tao natin. At huwag kalimutang palaging tumawag sa Diyos. Maraming salamat po, Father Francis Lucas. Ilan lamang po yan sa maraming dapat nating mga alalahanin. Opo, sa mga kapatid natin, mga nakikinig at mga nanonood ngayon. Ano? Mula po dito sa Heart to Heart, thank you, Father Francis Lucas. God bless you all. At syempre, bigyan na nga po natin ng special na kanta itong si Patricia at si Carl para sa napagdesisyon na nilang ipagpapatuloy pa rin po namin. Nga lang, may mga adjustments na kaming gagawin. Sayang nga naman ang 2 years o kung masisira lang dahil sa nagkainisan.